atin, hindi naman ganun kalaki. Na pangailangan lang ng Pilipinas. Oh, 1 billion liters 1 per billion. month. Oho. O, yun lang ang yan kukunin natin. Eh dapat pala doon na lang bumili si Secretary Sharon Garin ng Ngayon, DOE. kung ayaw mo, ayaw ni Nelson, ayaw ni Direk, o maglagay tayo ng yung, sige, kami ng magano, gobyerno Government na, to government na gobyerno siguro. na magano, diesel to tank transaction ito eh. Yun. Siguro 5 diesel, 5 Limang tanker. 5 tank, hindi tanker, 5 vessels, mga Opo. tanker yan eh. Pupunta rito, mag-unload lang. Ayan. Diretso ulit, balik sa Pilipinas. Pangalawa, balik. Dali Papayag lang kayo, gagamitin ko yung inyong mga estasyon para diyan ko yung mga ilalagay kasi facility. wala akong pero dictated ko ang price. Balik tayo sa 55 pesos. Dalhin lang yan sa Subic at saka doon dito sa Calaca, Batangas. Diba? Nandiyan po yung malalaking refinery natin. Saka dito sa may Pandakan. Oo nga, ba't ba kinakailangan diretso na natin sa mga estasyon? Po. Di ba? Hindi, kasi siyempre yung mga truck Yung mga truck, yung mga pipes, ganyan, karga ng truck, lahat. Kasi crisis eh. May panahon tayong may problema Pero tayo. hindi ako makapaniwala na biglang sumaltek ng 110 Opo. at ginamit lamang yung Strait of Hormuz. Mahirap na yun. Ang gagamitin mo lang dahilan para magdahilan ka lang. At ang malungkot pa doon, sabi mga Nelson, magbebenta pa tayo ng mga ari-arian. Yung pagdadahilan, yun ang mabigat eh. Sana kung tunay na dahilan. Kaya ako binabalik sa iyo kanina. Oho. Ha? Hindi logistical nightmare ang pinag-uusapan dito. Mukhang pagdadahilan nga lang ito. Pagdadahilan lang yun. Meron atang mga negosyanteng ang gusto mabenta yung tatlong property ba yun, Nelson? Oo. Maylong, Atrium at saka itong FTI sa Taguig. yung food terminal. Ang assumption ba tayo na talagang ang gobyerno nang bibili? Ayaw nyo nang bumili kayong tatlo? Parang ganun po ang inilulutang nila kasi magbebenta na tayo ng ari-arian eh. Parang government to government. Government to government transactions. So ano sasabihin ngayon ng tatlo? O di magiging irrelevant kayong tatlo? Kami na nga Parang So ganun na po sasabihin siguro ko ngayon, mangyayari. halimbawa, ako ngayon ang presidente dahil meron akong emergency power. Okay? Oho. Hanggat naggegerahan itong mga tatlong bansa na ito, Oho. gagamitin ko ang inyong mga Pasilidad. facilities. Oho. Babayaran ko na lang kayo ng parang royalty. Royalty fee na lang kayo. Ang gobyerno ngayon ang mag-import. Opo. Diretso ko sa inyong tapos kayo, ito yung share ninyo. Pero, ang presyo natin is 55 pesos. Ayun. Yung kita natin, kasi may kita ito eh. Opo. Kung Rotterdam, sabi ko nga sa'yo, halos 5 piso. Mga 5 piso pa. Pagka Petronas Malaysia, may piso. Piso na lang, oo. Okay, sasabihin ko sa akong gobyerno, hati tayo. Kung sa 250 sa'yo, 250. Pareho tayo may kita. Pero 55 pesos ang talagang kumita mamamayang Pilipino. Ayun. Kung piso, halimbawa, kinuha natin sa Petronas sa Malaysia, Opo. 50 centimos per liter, 50 centimos para sa gobyerno. Pwede pa rin, oo. Pareho tayong masaya. Oo. Anong po problemahin dito? Paano napunta yung 110? Oo nga. Di ba dapat ganito yung discussion? Hindi yung excise tax ng excise tax pagkatapos biofuel. Oo. Sa kakahanap, meron naman palang pwedeng mahanap na mas magandang solusyon. Kaya nga, sinasabi ko. Yun ang China, marami. Ayun na pala. Kasi pinapayagan sila ng Iran na kumuha. na makabili. Hindi, ayaw kong i-discuss yan China. Oho. Alam mo naman Oo nga pala. kapag dinidiscuss yan, akala mo samantalang ang gusto ko lang naman mag-drawing, Pero Sen, Kapag na-drawing ba yun, pabor ba sa China? hindi, na-drawing na. Pabor sa Drawing atin natin yun eh. Pabor sa atin yun. Ang kaso, ang kaso, Balik tayo sa- yun ang kaso. Dito na lang tayo sa- Nguyain mo na lang. Dito na lang tayo sa Pero nung isang araw, di ba? Mismo ang Department of Energy Secretary nagpunta sa ambassador ng China. At diniscuss itong tungkol sa supply ng problema natin sa... Tapos nung nakabili, sabi niyo sa isang bansa malapit sa atin. baka nga malapit. Malapit lang. Anyway, magbabreak muna tayo ha. Magbabalik pa po ang Saga ng Mamamayan. Dali! Iwan mo siya. Sinabi kong bitaw eh! Ha? Umalis ka rito. Anong ginagawa mo? Ha? Nako! Sino ba? Dito ka lang! Anong gusto mo, ha? Kuya? Kuya raw? Kuya, masisigil siya! Anong ginagawa mo? Mukhang madadamay na naman sa gulo si Jenny.
Sabi niya, within 48 hours. Alam mo ba kung kailan ang deadline nito? Kailan tapatak yung 48 hours na yan? Nagtapos na. O di matake na siya? Ay, hindi pa. Hindi pa, tahimik pa. Hindi, nung pagkasabi yata Ang Iran ang unang umatake, Sen. umatake yung Iran. At nagbabala pa ang Iran. Kapag umatake kayo, wala na. Total closure ng Strait of Hormuz. Kasi may dumadaan pa naman talaga eh. Malaysian vessels Opo, at saka opo. Indonesian. Kaya pwede nating sabihin ngayon, kung talaga may kaibigan tayo, halimbawa, Opo. ikaw ang may-ari ng ano ka, Ang Shell po, Shell. Oo. wala kang kaibigan naman na tanker naman sa Malaysia. Sa ano, tsaka ikaw, pwede mong kasangkapanin. Indonesian flag. Oho. Pero actually, usapan natin, Sa akin mo dadalhin yan. i-deliver Opo, yan. sa akin yan. Nakaamba na yung aking vessel. Pagka ano mong ganyan, salin na lang. Ayan, opo. Yan eh, nakukuha sa pagkakaibigan. ASEAN tayo di ba? Totoo yan. Dapat mag-take advantage tayo sa pagkakaibigan sa ASEAN. Sa ganitong mga pagkakataon, kailang dyan mo gagamitin yung galing ng iyong pakikisama Kaya nga, sa mga leaders ng bansa. Kaya nga kami, Sen, kami ni Nelson ay nakikiusap doon sa isang, sino nga, isang Commodore na siya nang manikluhod sa, Hindi na yata Commodore yun. Mukhang... ano ba, Rear Admiral na ata. Oo, na-promote yun. Bilang isang opisyal ng pamahalaan at nagkakaroon ng problema, ay makiusap tayo sa China na, Hindi, pabayaan mo na yun. Yung pinag-uusapan natin yung nangyari sa Sige. Palawan. ito pala, nako, hawak ko ba yan? Ito. Yan, Eh, ang hirap sa'yo. Ito, Sa Nelson. kamumuya mo, nakakalimutan mo yung... Sa dami, sa sarap nito chicharon to, nalimutan ko pati Anong pangalan ko. pangalan ng chicharon? R.L. Lapid. Sen. Ano? R. Lapid. Ano yung R? Yan yan, no? Ano nga yung R? Yan. Ayan. Yan. R. Lapid. R. Lapids. Ano nga yung R? Ray. Bioli Lapid. Yan, no? Ay, nako. Pwede bang ibulam sa kanin to, mamaya? Iuwi ko sa akin, ano? Oo, inuulam Tama-tama, meron akong munggo sa bahay na naiuwi. Itong isa akin, itong may laman. Kapag ka ba naubos mo yung isang supot na yan, magiging lalaki ka? Dati na, Sen, eh. Ano ba nang... Hindi, kasi lalaki ka lang dati. Opo. Ang sinasabi ko, doblehin natin. Dumoble na ang presyo ng langis eh. Oo. So, yung pagiging lalaki mo, gusto kong i-revalidate. Pagkatapos bang mauubusan masasabi mong lalaking lalaki ako. Baka yung lalaking lalaki ako. Mga ganun. Baka Ba naman ang... tumikwas siguro. Sige, Palawan. Nasa, Meron tirahin mo na kasi yan. mga mambabatas na nagpunta ng Palawan. Sen, ha? May senador. Pagkabasa ko dito, dalawa yung senador eh. At may mga congressman pa. Alam niyong ginawa doon? Nagtawag ng mga tao at nagsagawa ng isang dialogue. Wala namang masama doon eh. Wala naman masama. Anong tungkol sa anong dialogue? Ang kanilang pinag-usapan dito ay ang continued Chinese harassment in the West Philippine Sea. At isinama na rin daw yung pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Inorganize ito ng Civil Society Coalition, atin ito. At ito daw po ay bahagi ng West Philippine Sea Pulong Bayan activity ng grupo. So kung Pulong Bayan, Nelson, public hearing. Public hearing. Yes po. Mag-uusap-usap sila Kasama dyan. pa si Senator Erwin Tulfo. Kasama. diba? Dalawa. Senador... Di ba kasama kayo sa committee na yan, Sen? Yung Foreign Relations Committee? Ayaw nila akong tanggapin doon eh. Ganun ba? Erwin Tulfo. Malabon Representative Hindi, ilang Anthony senador ang Aquino. nandun? Ilang senador? Silang ata eh. Parang isa lang, nasa picture. Isa lang. Isa lang ang nandyan. Sen Erwin lang. Erwin Tulfo. At yung mga congressman. Di ba kala ko magpapatawag kayo ng hearing yan sa Senado? Ako, masasabi ko lamang dyan, kaya nakakahalata ako na parang may kahalong politika na yung ginagawa eh. Kasi kung iyan ay, ang layunin ay isang pulong bayan, may kaugnayan sa pagpapaliwanag sa masalimuot na usapin tungkol sa West Philippine Sea, Yung public hearing, opo. public hearing, bakit yan pinayagan? Samantalang yung ipinatawag ko sa pamagitan ng isang resolution sa Senado,
hindi po pwede yung public hearing, executive session, dahil meron daw national Interest. Ano? security element. Opo. Ang ipinaliliwanag ko, sige ka ako, pwede bang siguro sa umpisa pa lang, pwede ko namang itanong kasi nandoon naman ang DFA, nandyan yung NAMRIA, nandyan yung National Maritime Council, nandyan yung Philippine Navy, Philippine Coast Guard, at kung sino-sino pang mga stakeholders dyan. Opo. Tatanungin ko sila, kung babasahin po ninyo yung pamagat ng resolusyon na kung saan ay kayo po ay magalang naming ipinatawag, sabihin niyo po sa akin ngayon at sa pamagitan ng aming chairman, saang punto po ng ating pag-uusap magkakaroon po ng national security component. Okay. Para sa ganun, iwasan po natin. Ako po papayag ba't naman hindi? Ginagawa naman natin sa maraming pagkakataon kapag ang isang issue ay lalapit na doon sa tinatawag nating national security issue, papayag naman tayo na pumunta tayo sa executive session. Kaya gusto ko lang alamin, kasi po, kung babasahin ninyo yung resolution, nilalayon lang naman ang resolution na ito na magpaliwanag ang NAMRIA kung bakit yung pong ipinagagawa ng ating pamahalaan, Matagal na. Opo. 14 na taon nang nakararaan, bakit hindi po nagawa? Yun lang eh. Opo. Ngayon, kung ito pong gagawin natin ay national security, ipaliwanag nyo kung bakit. Kasi ang nakikita ko, ayaw yung public, baka hindi po nyo maipaliwanag eh. Kasi 14 na taon na yung nakararaan eh. Oo. Oo nga po, 2012 O pa po bakit naman ito, kung halimbawa, West Philippine Sea pa rin yan, bakit po nagkaroon ng public hearing naman sa lalawigan ng Palawan? Hindi ko naman po minamasama yun. Ibig lang sabihin, Pwede pala. parang Double standards yan eh. parang may kulay na itong pinag-usap. Pag ako nagpatawag at sa likod pa naman ng katwiran na ang trabaho ng Senado ay oversight. Kailangan kasi po, yung mga batas na dapat na ma-implement, tinitingnan po kung na-implement. Administrative order po yun. Direkta pong mandato na ibinigay sa inyo ng Executive Department. Administrative order eh. Meron po siyang pinagagawa. Yun po yung itatanong namin sa inyo, bakit hindi po nyo nagawa? Ayun. National security po ba yun? Akala ko din sa inyo, magpapatawag kayo ng mga 10 personalidad. Tuloy ho ba yung 10 personalidad nila pinapatawag ninyo? Hindi, nag-suggest ako na ipatawag si ganito, tsaka mga representative ng ibang mga agency. Opo. So yung initially, nakita ko mga 8 Personalidad. personalidad ang kakatawan doon sa mga ipinatawag na ahensya Opo. at iba pang mga personalidad. Naisip ko lang na sinabihan ko yung staff sa Senado na pwedeng ipakiusap mo, 2 pa. Magdagdag Kasi, pa ng 2. kasi merong relasyon dito yung DNR Opo. at saka ako yung DOTR. DOTR. Opo. Kasi yung Coast Guard ay nasa ilalim ng Yes, ng DOTR. DOTR. At kung baga, kapag in-approve nila yung additional na 2, magiging 10. 10 lahat. Pangkaraniwan naman, wala naman kaming limit. Kung minsan na, may pang 30 yung mga respondents namin at saka yung mga resource persons. Pinapayagan naman talaga. O pagkatapos nung aking request na magdagdag ng 2, ang nangyari, naging 4 na lang. Binawasan. So sa halip na ipatawag yung 10, naging 4 na lang po? Imbes na yung 8. Halimbawa, dininay yung request ko. Hindi, tama na itong 8. Di 8 pa rin. Ang nangyari, 4 na lang ang natira eh. Nabawasan pa lalo pala. Ayun ang hindi ko maintindihan. Nako. Ewan ko si Nelson, kung pwede mo bang ipaliwanag yun, Nelson? Kung ako dyan, Sa liwanag ng inunguya ninyong Chicharon na Arlapin. Arlapin. Opo, oo. Pwede nyo bang nabigyan nyo ako ng konting paliwanag? Baka naman... Saan ko kami ni Nelson? Ako personally, hindi ko na ipapatuloy. Tigil na natin to. Mukhang... Yung hearing. Oo. Huwag na ituloy. Huwag na natin ituloy yan dahil mukhang niloloko nyo ako eh. Kung ako Ano, yun ha. Nelson? Kung ako lang po ha.
Oh. Hindi, wag na. Palagay mo ba may katwiran si... May katwiran Eh, kasi. ang presidente ng SEL? Kasi kasi may mapa na eh. Huwag na kayo gumawa ng mapa. Ano bang mapa ang pinag-uusapan ninyo? Ay, nako. Meron na nga, 1875, 1875, oh. Aha. Carta General de Archipelago Filipino. Yan ang mapa natin. Balita ko Doon sa mapa na yan, nakasulat ang West Philippine Sea. Wala nga. Kasi wala pang West Philippine Sea. Hindi, ang balita ko si Magellan nung dumaw nito, 1521, meron din sariling mapa Mas ano yun eh. Pasok na. Alam mo kung sino nag-drawing noon? Opo. Kilala mo yung historian ni Ferdinand Magellan? Sino sen? Yoyoy Bilyam eh. Pati ba naman eh, hindi mo rin alam? Hindi.